Hello hearts, welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. And yeah, meron akong pamaypay here kasi ay sobrang init at tapos ko lang maglaba. Ang dami kong labahin. And ayun, naisipan kong mag-record. Yeah. So, let's talk about at the age of 31 is ayoko pang magkaroon ng anak. Yes po. Hindi po ako natatakot kahit na 31 years old na ako at wala pa akong anak. So, alam niyo po kung bakit. Kasi sa tingin ko, hindi pa ako buo. Hindi pa buo yung pagkatao ko. Meron pang kulang sa tingin ko at meron pa akong hinahanap na sa sarili ko na tingin ko is kailangan ko munang ma-achieve bago ako magkaroon ng anak. Kung ibibigay sa akin na magkaroon ako ng anak, sige, paninindigan natin. But for now, hindi muna. Kasi gusto ko munang mag-focus sa sarili ko. Gusto ko munang i-fulfill yung hearts ko kung saan ba talaga ako. Ayoko kasing mapasa sa magiging anak ko yung emotions or yung feeling na ganito na alam mo yon na para lang hindi mahuli sa biyahe or para lang sabihin na, "Uy, 31 years old ka na, wala ka pang anak," gano'n. Para hindi ka lang masabihan ng gano'n, para hindi ka lang mahuli sa society, kung ano yung nasa paligid mo, 'di ba? Kasi ngayon kasi sinasabi nila kapag nasa 31 years old, 30 to 31 years old pataas, 'pag wala ka pang anak, eh, sinasabi nila, "Uy, mahihirapan ka ng mag-anak, mahirapan ka ng magkaroon ng anak," gano'n. But for me, I'm not afraid. It's okay. As long as okay na sabihan nila ako na, "Uy, kawawa ka naman, wala ka pang anak at the age of ganyan." Okay lang na ako yung magiging kawawa. Wag lang yung magiging anak ko. Kasi mas kawawa sila. Ayokong maranasan nila yung kung ano yung mga nararanasan ko ngayon. And kung gusto ko man, kung magkakaroon man ako ng anak sa future, gusto ko maibigay ko yung talagang siya. Kung ano yung gusto niyang maging. Ayun. And basta for now, hindi muna. Siguro sarili ko muna, gusto ko munang i-fulfill kung ano yung dito sa hearts ko na hanggang ngayon hinahanap ko pa rin yung sarili ko until now. And I don't know kung saan patungo tong buhay ko. Hindi ko alam. Si Lord na lang yung bahala for me. And knowing that I have partner, pero I don't know kung hanggang kailan niya ako maiintindihan na ganito ako. Hindi ko alam. And hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Basta ngayon, emotionally, mentally, nilalabanan ko yung sarili ko. Hinahanap ko yung sarili ko, yung feeling na ganito. Ang hirap siyang i-explain. Basta mahirap. Siguro ito yung sinasabi nila na mid-crisis. Ayun. Dati sobrang dami kong pangarap nung bata pa ako. But then yung nakuha ko na yung mga gusto kong abutin, nakapag-work na rin ako, pero yun nga, hindi pa rin masaya. I don't know. I really don't know what happened to me.
And basta sa ngayon, ayoko man na magkaroon ng anak. Ayoko siyang mahirapan. Ayokong ipasa sa kanya. Ayokong ipasa sa kanya yung burden na meron ako. Kasi ganun daw yun eh. Kapag yung parents mo is hindi pa buo, tapos nagkaroon ng family, nagkaroon ng anak, kumbaga lahat ng paghihirap niya napapasa sa anak niya, sa next generation. So, ayokong mangyari yun sa kanya kasi based on my experience, ganun nga kami. At yun nga, dahil nga sa sobrang dami namin. Pero hindi ko naman sila masisisi kung bakit ganun sila. Ang ganun situation nila, naiintindihan ko naiintindihan ko sila. But for me, syempre sa new generation natin ngayon na tayo na lang yung nakakaintindi, dapat wag na nating ipasa, 'di ba? Wag na nating ipasa yung paghihirap sa susunod na generation. Kung magkakaroon man ako ng anak, sisiguraduhin kong ano na ako, fulfill ko na yung sarili ko. Yun ang yung gusto kong maging at alam kong ready na ako, gano'n. Na alam kong magiging mabuti akong ina, magiging mabuti ako sa magiging anak ko, gano'n. Like, kahit na basta yung hindi ko siya napapabayaan. Yung sinasabi nila na, ay naku, 50 years old ka na magkakaroon ng anak, tapos first child mo is ikaw nasa 50, yung anak mo 1 year old, gano'n. It's okay. As long as mabibigay ko sa kanya yung magandang buhay. Hindi ko mapapasa sa kanya yung burden, yung bigat na meron ako ngayon. It's okay. Kasi yung bata kasi, parang ako before, na sinabi ko na rin sa sarili ko dati, yung bata pa ako, na sana hindi mo na lang ako inanak. Sana hindi mo na lang ako pinanganak. Ganun. Pero I'm thankful pa rin kasi ayun, kasi hindi natin alam kung ano yung future natin, hindi natin alam kung ano yung ibibigay ni Lord, ano yung purpose natin here in this world. Hindi ko pa nahanap yung purpose ko sa buhay, kaya hindi mo na. Ayun. Hindi natin alam in the future kung ano yung bibigay sa atin. Kaya, huwag natin sisihin. Siguro nasabi ko yun. Kasi, yun nga, dahil sa naranasan ko yung hirap, and hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Kaya ayoko siyang ipasa. Ayoko siyang ipasa sa magiging anak ko kasi alam kong iba yung magiging kinahihinatnan, gano'n. Alam kong basta, alam ko I can be a good mother, pero dahil nga sa tingin ko na kulang pa ako, baka maipasa ko sa kanya yung pagkukulang na yun. Ayun. So, wag mo na. Kasi baka yung bata na yun na isinilang mo, baka sasabihin din na sana hindi mo na lang ako sinilang. Kasi ikaw nga may pakiramdam ka ngayon, 'di ba? Na parang feeling lost, yung parang hindi mo pa kilala yung sarili mo, hindi mo pa na-fulfill, hindi mo pa alam kung ano yung purpose mo, 'di ba ganun? Baka kapag nagkaroon ka na ng anak na nasa stage ka ng ganyan, baka maipasa mo sa kanya yung burden. So, wag na lang muna. Kawawa naman yung bata. And naniniwala kasi ako na kung ibibigay sa'yo ni Lord na magkaroon ka ng anak, in the future, ibibigay niya sa'yo. Di ba nga, sabi sa Bible na yung si Sarah at saka si Abraham, si Sarah is baog, hindi siya magkaanak. Pero, walang imposible. Walang imposible pagdating sa taas. So, nagkaroon siya ng anak. So, kaya ako, hindi talaga ako natatakot. Kahit anong sabi nga sila, kawawa ka naman, wala kang anak. Ganun. Then, uy, bilisan mo na, mag-anak ka na kasi wala na, matanda ka na, ganun. Hindi ako natatakot kung magkakaroon ako ng anak in the future.
thank you. And kung hindi, there's a purpose. Maybe kasi sobrang dami na ng population natin, 'di ba? Sobrang daming batang naghihirap at hindi alam yung purpose nila. At minsan pa nga, kinikitil pa nila yung buhay nila. So, which is not good. Kasi nga, kumbaga parang napasa sa kanya yung burden. Napasa yung burden sa kanila na nanagaling pa sa parents nila. So, ayun yung dapat na iwasan natin. Takot ako doon na mai-blame sa akin yung yung bigat na yun. So, ako na lang muna. Ako na lang muna ang magbasa ng burden na yun. Hanggang hindi ko pa napufulfill, hindi ko pa nalalaman, hindi ko pa kilala, hindi ko pa alam yung purpose ko. Ako na lang muna. Ayun. So, sana hindi ko naman pwedeng sabihin na kayo din, 'di ba? Kasi iba-iba naman tayong situation, iba-iba tayo ng feeling, iba-iba tayo ng timeline, yung gano'n. Pero ako, hindi muna. Yun yung talagang masasabi ko sa sarili ko na kahit 31 years old na ako, I'm not afraid na wala pa akong anak. Yes. At yung, yung, alam mo yon yung sa sobrang dami ng population sa mundo, um, nauubusan or nauuwalan na rin tayo ng, ang tawag nito, ng opportunities. Maraming walang trabaho, maraming nagugutom, maraming nagpapakamatay, maraming na-stress, or maraming nag-e-end ng buhay nila kasi nga, kumbaga parang sa isip nila is wala ng kabuluhan yung buhay nila. So, ganun. Dahil sa dami ng population, nagkakaubusan na tayo ng oportunidad. Yun. So, kaya hindi dapat minamadali yung pagkakaroon ng anak. So, kapag ready ka na, handa ka na, at alam mong may future yung magiging anak mo na magandang buhay na maibibigay mo, sure, why not, di ba? But, for those naman na wala nang magagawa, nandiyan na sila sa sitwasyon na yon na meron na silang anak, panindigan na lang nila, di ba? Basta, i-make sure nila na may patutunguhan yung buhay ng anak nila, 'di ba? Hindi yung basta anak lang kasi gusto mo magkaanak kasi para sabihin sa mga katropa mo na may anak na ako, napatunayan ko na yung matres ko na meron akong anak, gano'n, 'di ba? So, hindi dapat gano'n or kaya nabo-bore ka lang, gusto mo ng kasama, kaya mag-aanak ka or gusto mo ng katuwang in the future, kaya mag-aanak ka. So, dapat hindi gano'n ang mindset. Dapat is mag-aanak ako kasi ready na ako at alam kong maibibigay ko yung buhay na maganda para sa kanya. Gano'n. And for those naman na gustong magkaanak pero wala pang anak hanggang ngayon is wait lang kayo. Kasi baka sinasabi pa ng nasa taas is hindi ka pa ready, ayusin mo muna ang sarili mo kasi baka mapunta sa anak mo yung burden na dinadala mo. Yun, 'di ba? Baka pati yung magiging anak mo is hindi maganda yung magiging buhay, gano'n. So, focus muna siguro sa sarili. Huwag natin i-stress yung sarili natin kung hindi pa tayo binibigyan ng anak kasi mas lalo tayong hindi bibigyan, 'di ba? So, ano lang, enjoy mo lang yung pagiging single. Hindi naman single, siguro yung wala ka pang anak. Yun. And, of course, kapag, ano pa ba? Yun na nga.
Meron pa ba akong hindi nabanggit? Basta sa overcrowded na tayo, overcrowded to the point na maraming 'di ba, maraming nanganganak, araw-araw maraming nanganganak, maraming nag-e-end ng buhay nila, maraming basta gano'n. Kasi nga dahil sa depression, um, iba kasi nag-anak lang, anak ng marami. Tapos pinabayaan na kung saan patungo yung mga anak nila, 'di ba? Wala ng kamustahan or wala ng kahit kamustahin man lang, wala na. Yung gano'n, yung hindi mo kasi alam kung ano lang nangyayari sa buhay nila, 'di ba? So, dapat kapag nag-aanak ka, from pinanganak mo siya hanggang sa dapat yung communication nandoon pa din, 'di ba? Hindi nawawala. And kung yung iba naman is, nawawalan na ng opportunities, yung iba naman is, walang financial support yung family kaya, um, yun imbes na ito yung gusto niya, hindi niya makuha kasi walang financial support or support from the family. Kaya ayun, so mahirap din talaga kapag sobrang dami na hindi mo kayang i-support yung anak mo. Kasi nawawala na sa landas na itong tao na 'to may potential, pero hindi niya nakukuha or ito yung tao na 'to may gusto sa buhay pero hindi niya nakukuha kasi yun nga, walang support. But siguro kung yung tao na yun is nagsikap at kahit pakonti-konti at matagal, as long as naiintindihan siya ng family or may nagsu-support sa kanya, may nakakaintindi sa kanya, it's okay siguro kasi matapang yung tao na yun, na harapin yung buhay na iyon yung kinagisnan niya, 'di ba? It's okay na gano'n basta may patience at naiintindihan siya kung ano yung buhay niya ngayon, 'di ba? As long as hindi siya magsa-stop at para marating niya yung kung ano yung gusto niya. And ano pa ba? Nawawalan ng opportunities, support, then hindi nakukuha talaga kung ano yung gusto nila sa buhay kasi nga kulang sa support. And ayun, siguro ang masasabi ko rin pagdating sa pagkakaroon ng anak based on my experience siguro, um, katulad nga sa amin is sobrang dami namin and yung pinanggalingan din namin is hindi gano'n ka-open, hindi sweet sa family, gano'n. Kaya parang alam mo yon yung ako kasi before is meron akong, um, from elementary or from daycare to high school is talagang ginanon kami, hinigpitan talaga kami ng gusto ng parents namin. Which is okay naman kasi maayos naman yung nangyari sa amin, hindi naman kami napahamak. But emotionally, iba yung impact nun sa bata kasi alam mo yun, yung parang hindi siya makapag-open up sa parents niya na ganito, may ganyan, kasi nahihiya siya, natatakot siya, hindi niya alam kung saan niya ilulugar yung sarili niya. Hanggang dala-dala niya hanggang kung nasaan man siya ngayon, gano'n. So, ako kasi yung tao na sobrang tahimik and kapag nagvi-video call sila, hindi ako sumasama kasi for me kasi parang alam mo yun, yung sila lahat is nagsasabi ng ganito, may pinadalang ganito, may pinadalang ganyan.
ikaw sa sarili mo parang nahihiya ka na lang kasi wala kang maibigay kasi nasa under construction ka pa ng buhay mo. Yung gusto mo makipag-usap sa kanila, gusto mong makipag-video call, or gusto mong umuwi sa inyo pero hindi na lang kasi baka maboy-boy ka pa, 'di ba? Yung mga gano'n. Yung nami-misunderstood nila yung situation mo na akala nila hindi ka nagbibigay, pero hindi nila alam kung gaano mo kagusto na tumulong at magbigay. Pero wala ka pang maibigay kasi nga inaayos mo pa yung sarili mo. Alam mo yon, emotionally, mentally, alam mo yon, yung career growth mo. Yung career mo is parang hindi, alam mo yon, yung hindi ka humihingi sa kanila ng suporta about sa career mo. Parang ginagawa mo siya sa sarili mo para mag-grow ka. Ayun. Parang siguro yun din yung pinanghugutan ng topic ko ngayon na kapag may nagkaroon ka ng anak is dapat panindigan mo na may anak ka. Pero I understand my parents kasi mahirap din talaga kami. Mahirap. And yun. Siguro yun din yung reason kung bakit gusto ko siyang pag-usapan. Kasi malaki talaga yung impact kapag yung yung bata is napabayaan mo mentally, emotionally. But spiritually, siguro, ayun yung naibigay nila sa amin na talagang, yung alam mo yung faith sa taas na hanggang ngayon dala-dala ko at hindi mawala sa akin. And I'm very thankful to my parents na pinalaki kaming ganun na yun nga, nakilala yung nasa taas. But, yun din yung um, mentally, emotionally siguro is and then sa financial support. Although hindi nila kami pinagutuman from pinanganak kami hanggang tumungtong kami ng high school kasi college is lula ko na nagpaaral. Siguro iniisip nila is matapang na kami, kaya na nilang harapin yun. Yun yung paniniwala nila sa amin. But yun nga, siguro sa sarili namin is, sa sarili ko is takot akong mag-open sa kanila. Kasi yun nga, graduate ka na, nakapagtrabaho ka na, and meron ka pang ipino-pursue. But hindi nila maiintindihan yun. Lalo na dito sa YouTube, di ba? Kasi parang bibihira or swertehan lang, ganun daw. Pero ako naniniwala ako here in YouTube na mag-grow ka as long as consistent ka at patuloy ka magbibigay ng um, valuable content sa mga manonood mo. Parang ang layo na ng napuntahan natin. So, siguro dito na lang muna yung topic natin. Ayun. Maybe that's all for today's video. And thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye-bye.